Ito yung tatlong magkakaibang sitwasyon doon sa Air India flight. Merong isang na-late kaya't hindi siya umabot doon sa kanyang flight. At meron din naman nakasurvive na isang tao at lahat ay namatay na. Makikita natin ang tatlong iba't ibang sitwasyon sa pangyayaring yan. At makikita natin ang lahat ng yan sa Biblia. Doon muna tayo sa na-late. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin ay iingatan kanya na hindi niya hahayaan na ikaw ay mapahamak. Tulad na lamang sa binasa natin bersikulo na yung babaeng na late sa kanyang flight. Yan po ay pag-iingat ng Diyos sa atin na hindi niya hahayaan na ikaw ay tumapak sa kapahamakan. Hindi niya hahayaan na ikaw ay may mangyaring ganyan sa iyong buhay. Na minsan na kahit anong planado pa ng gusto mong mangyari sa buhay na ito, ay hindi yan pahihintulutan ng Diyos mangyari dahil siya ay ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Doon naman sa taong nakasurvive. The horse is prepared against the day of battle, but the safety is of the Lord. Kahit na ano pang pagre-ready ng isang piloto o ng mga technician o yung mga assistants o yung lahat ng mga nangangasiwa doon sa Air India flight, at kahit na ano pang paghahanda mo sa iyong sarili at ready ka na sa iyong pupuntahan, tatandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, ang siyang tunay na nag-iingat sa ating mga gagawin at sa ating mga lakad ay ang Panginoon lamang. Dahil sa pangyayaring yan, walang magaling na piloto, walang magaling na assistants, walang magaling na technician, at walang magaling na kumpanya dahil hindi nila napigilan ng pangyayaring yan. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, doon sa nakasurvive, yan ang patunay na ang Diyos ang nag-ingat sa kanya, na binigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay. At hindi yan sa sarili niyang galing, hindi yan sa sarili niyang kakayanan. Kaya nga sinasabi ng ating binasa kanina na kahit gaano ka pakahanda, yan ay hindi sa kanyang sariling galing, sa sariling kakayanan, sa sariling talino, kundi yan ay galing sa Diyos. Dahil doon sa binasa natin kanina na kahit na gaano ka pakapreparado sa isang laban ng iyong buhay, tatandaan mo, ang siyang mag-iingat sa iyo ay ang Diyos. At doon naman tayo sa pangatlong pangyayari na sobrang dami ang nasawi sa pangyayaring yun. At ito ang isang reality ng buhay na hindi natin maiiwasan na kahit sino sa atin ay walang makakatakas. At ito ang sinasabi ng Biblia. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, yes, ganyan yung nangyari sa kanila. Yan yung naging kaparaanan ng kanilang kamatayan sa mundong ito. Yan ang naging appointed time nila. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin malalaman kung ganyan din ba ang mangyayari sa atin o kung paano mangyayari sa atin yung appointed time. Pero ang natitiyak ng Biblia, lahat tayo ay darating sa appointed time na yan. Kahit gaano ka nakakasiguro kung pagkadating ng appointed time na yan ay sa langit ang punta mo. Natanong mo na ba sa iyong sarili na pagka dumating na yung takdang araw mo, ay pupunta ka nga ba talaga sa langit? Dahil tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi lahat ng namamatay ay dumidiretso ng langit. Marami na rin pong napupunta sa impyerno dahil hindi pa rin nila nalalaman kung ano talaga ang kaparaanan ng kaligtasan. Kaya't sa buhay na ito ay meron tayong kanya-kanyang oras. Pero ang hindi natin kayang iwasan ay pag dumating na ang takdang oras natin. Nakita nyo naman mga kaibigan, mga kapatid, ang tatlong magkakaibang sitwasyon. Yung isang na late na hindi niya naranasan ng kamatayan o ang kapahamakan. Yung isa naman na nakaranas ng kapahamakan pero iniligtas pa rin siya ng Panginoon. Iniwas siya sa pagkamatay. Pero paano kung ikaw yung isa sa mga nasawi sa maraming yan? Paano ka nakakasiguro? Paano ka nakakatiyak kung ang iyong kaluluwa ay pupunta ng langit pag dumating na ang iyong takdang oras? Kaya't kaibigan, ito ang tatandaan mo. Isa lamang ang kayang magligtas sa kaluluwa ng tao. Hindi ang relihiyon, hindi ang mga mabubuting gawa mo ang magliligtas sa iyo. Hindi ko sinasabing mali ang mabuting gawa. Maganda yan. Pero hindi yan ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Hindi ang bautismo, hindi ang pagsimba mo linggo-linggo, at hindi kung ano-ano pang mga bagay na gagawin mo sa mundong ito ang iyong ikaliligtas. Meron lamang isa na kayang magligtas sa iyo. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Yan ang siyang tunay na magdadala sa atin sa kaligtasan. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo na ang kanyang dugo ay dumanak at siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli. Ang kailangan mong sampalatayanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na kahit na anuman ang dumating sa iyong buhay, dumating man ang takdang araw mo, nakatitiyak ka
na mayroon kang Kristong tinanggap sa iyong puso. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, marami ang nagpo-profess lamang sa kanilang bibig. Oo, kilala ko na yan si Kristo. Alam ko na yan, namatay yan 2,000 years ago. Pero hindi yan ang magliligtas sa'yo, kundi yung iyong pananampalataya sa iyong puso, dahil naaalam ng Diyos, natatarok ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo, kung meron ka ba talagang tunay na pananampalataya sa Kanya. Dahil alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, makikita yan sa iyong bunga, makikita yan sa iyong gawa, makikita yan sa iyong testimony. Yan ang tunay na niligtas ng Panginoong Jesucristo. Merong kabaguhan yan, kaibigan, kapatid. Kahit kung hindi ka pa nakakatiyak ngayon at hindi mo nalalaman kung mangyayari din ang bagay na yan sa iyo, ngayon pa lang ay sampalatayanan mo na ang Panginoong Jesucristo, dahil hindi mo alam kung alin ka dyan sa tatlong yan. Kung ikaw ba yung malelate, ikaw yung nag-iisang makakasurvive, o ikaw yung isa sa mga masasawi sa pangyayaring yan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.